Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay tungkol po sa mga kaso-kaso. Malalayo muna tayo dyan sa mga confidential fund sa West Philippine Sea. Pero may issue pa rin po sa West Philippine Sea mamaya. Bibigyan po natin ng content yan. Di po natin titigilan yan. No, hanggat mayroong mga propagandist ang Chinese, no, hindi po natin titigilan, no. Kailangan i-depensa natin ang ating mga pag-aari diyan sa West Philippine Sea. No, sabi nga nila, atin 'yan. Walang dapat sinumang umangkin 'yan, no. Okay, so bago po tayo magsimula ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po tong Haya Nature Resort. For more details, punta po kayo sa kanilang FB page at ganoon na rin po. Salamat sa lahat ng ating channel members, no, na patuloy pong sumusuporta sa ating channel at ganoon din po sa mga subscribers and followers, mga nagko-comment. Yung iba po talagang very encouraging ang inyong mga komento, no, napakalaking tulong po sa atin, no. God bless you po. At i-shout out ko po si Pambansang Loyalista, KPL. Salamat po sa pag-shoutout nyo sa aking channel. Doon sa isa nyong vlog, yung 3 vloggers kakasuhan. Ayan. Maraming salamat po, KPL. So, eto na po. Sabi ko sa inyo kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaso-kaso, demanda. Eto po, no? Background lang tayo. Unahin natin itong mga bigas. Yan. Eto po. Yan. Background. 500 million worth of rice found in 3 Bulacan warehouses. Sa GMA News Online nung August 24, nung last 2 months pa ito, no? So napagpuan po nila yan. Ayan po ang sabi diyan. We have to check also kung ang importations ba nila ay tama, may pag-hoard ba, meron bang nag-smuggle. Kasi ito po yung utos ng Pangulo, no? Galugarin nyo lahat sila kasi nagalit ang Pangulo because of yung pagtaas bigla ng presyo ng bigas. Sabi niya, okay naman ang supply, bakit tumataas? Because of this hoarding, no? Ito pa sabi nila, together with some lawmakers, customs personnel raided the storage facilities where at least, tandaan nyo ha, 200,000 sacks of rice were found. Ayun po. At ang sabi pa dito ni Speaker, who was present during the inspection, some of the bags of rice had been stored in the facility for about 3 months, similar to hoarding. He said selling the supplies in the market will help lower rising food prices. And then blah 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 blah. Okay, eto na. BOC, Bureau of Customs, seizes over 200,000 sacks of smuggled rice in Bulacan. Kita niyo yung binasa natin nung report nila din, GMA News Online. August 24. Etong report na to. October 1st. Eto na, Cheese Escudero. August 24 yun. Probably nag-expense sila during that particular month. After a month, eto na ang resulta ng BOC. Bakit? No? Kasi po, ayan ang nangyari. Prior to that, eto nangyari. BOC sues rice importers following Bulacan warehouse raid. Dinimanda nila yung mga rice importers na yun dun sa Bulacan. Na i-vlog din po natin ito. Na sinasabi nga nung acting director ng BOC Legal Service, no, si William Balayo, na hindi daw nila kaya yung hoarding. Di ba nagalit nga tayo sa kanya? Ayan. Ito, sinundan ng GMA News. Kinuha na. After kasuhan, kinuha na kasi seizes Ang dami nito. Maalala nyo yung sa Zamboanga? 42,000 plus lang na sacks of rice yun. Ito, 200,000 sacks of smuggled rice in Bulacan. Congratulations, Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, ang matapang, may will, political will. Di lami-lami na naman yung mga kababayan natin. Lami-lami yung mga DSWD purpose beneficiaries. Di ba? Tapos sasabihin nitong si Manuel
ng Kabataan Party List dyan sa Kongreso na dumarami ang anti-government sentiment? Magagalit pa kayo? E binibigay na nga ng libre sa inyo yung 25 kilos sack of rice kaysa maghanap kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas? Ganyan ba, Manuel? Ganyan? May nagre-reklamo pa ba sa 25 kilo ng bigas na libre kaysa magbayad? Nasaan yung anti-government sentiment that is growing na sinasabi mo? Naratiba lang yan. Di po ba? Ganyan po sila. Eto, the government is working except you, which is you are part of the government. Kayo, yung parte ng gobyerno na walang alam kundi magnegatibo, magtanim ng maling naratiba sa mamamayang Pilipino. At meron pong mga kapwa Pilipino na umiinom ng inyong lemonade. Ng siopaw naman. Ayan o, to be exact mga kababayan, the BOC confiscated 236,571 sacks of smuggled rice discovered in 4 warehouses in Bulacan Province. O remember, ito po yung pinuntahan nila Martin. Pinuntahan ni Erwin, ni Mark Imbierga. O ayan, the BO said they were waiting for the comments of the government prosecutor regarding the seizure, but noted that the necessary warrants were already issued to the people involved. O correct, ang galing naman ng BOC. Palakpakan ulit natin si Rubio. Good job, Rubio. Sana hindi lang itong ningas kugon kasi ang ano ng Pangulo, continue hanggang mawala itong smuggling at hoarding, hanggang maubos ang kartel. Ayan, binabangga ng Pangulo ang mga oligarko. Di po ba? Pero even though marami pa rin po sila. On Friday, the BOC Bureau Action Team Against Smuggling filed 4 smuggling charges before the DOJ against the rice smugglers in Bulacan. O eto po, sana mapangalanan ang mga ito para naman malaman natin mamaya merong Li, Chi, Ong. Alam niyo na ibig ko sabihin, no? Di ba? Kasi nakakaano na po ito eh. Nakaka-xenophobic tong mga to eh. Biruin nyo. West Philippine Sea, tapos nandyan na pala sila sa bayan natin, no? Sila pang, nang gagago. Di po ba? Meanwhile, ito pa. After nung Bulacan, maalala nyo yung binlag din natin to. O baka hindi nyo naman pinapansin kasi ang gusto nyo lang puro mga pansinin nyo rin yun kasi pro-government ito. Naalala nyo sa Las Piñas din, saka sa Cavite, saka yung sa Tondo, Manila. Yung hindi lang bigas, iba't ibang mga smuggled o undeclared mga o misdeclared ng mga items smuggled yun. No? Eto. Meanwhile, the agency said it also issued letters of authority to warehouses in Cavite. Di ba? Kasi dyan sa Las Piñas and Cavite, yung hindi sila nag-a-agree doon sa price cap. Las Piñas City and 2 more in Manila. Yan po yung sa Tondo, yung isa naalala ko, yung Dagupan Street. The BOC was waiting for the owners of 2 warehouses in Cavite and Las Piñas City to submit the necessary documents while the inventory for the other warehouses in Manila was still going on. Correct. Sana, no? Commissioner Rubio, yung mga tauhan mo, baka meron dyan salat sa pangangailangan. Gustong sumalat ng milyon na Benjamins. Hindi ko po kasi alam yung gustong sumalat ng polymers. Alam niyo yung polymers, di ba? Yung bagong pera natin. Meron ako noon, mga kababayan. No? Over 42,000 sacks of smuggled rice in Zamboanga. Ito, nagbabackground lang po sila. Were also seized. These are eventually donated to the DSWD after the importers failed to present documents to defend the legality of their importation. Okay, nandun na tayo sa step na yun. Dapat po yan makasuhan. Ayan. Dapat makasuhan. So, alam niyo na kung saan binigay yung parte ng 42,000 sacks of rice. Sa Zamboanga, sa Cavite, sa Kamsur, sa Manila, sa Siargao, saka sa Dinagat Island. O 6 na at marami pa yan. Ha? A case build up
was earlier being conducted for the filing of charges against the report smugglers in Zamboanga City. Tama. Tama po yan. No? Ang gusto lang mangyari po ni Chis Escudero, hindi magkaroon ng whitewashing. O, eto na po. Alisan na po natin yung BOC. Ay, may kulang pala. Nakalimutan ko. So, yung ginagawa po na pagdidistribute ng mga smuggled rice ng ating Pangulo ay kinumendahan po ng isang mambabatas. O, ito po. Si Bulacan Representative Salvador Pleito, member of the House Agriculture and Food Committee, said that Marcos' decision would mean confiscated smuggled rice can no longer be rescued by bribes. Yan po yung balita sa GMA News Online noong September 19. Matagal na po ito pero nakita ko po habang nag-iikot ako. Parang na-skipan natin to. Pasensya naman po. Marcos' distribution of smuggled rice best deterrent versus smuggling. Correct! Kasi pag nahuli kayo, sa bagay, sabihin nyo, yung 42 million, 500 million, tinga lang yan sa amin. Ang kinikita namin, billion Diba? Parang wala lang. Sige, smuggle pa more. Smuggle pa more para pag nahuli, tuwang-tuwa ang mga DSWD beneficiaries. Maski na madent ang bulsa nyo, kung palagi naman kayo nahuhuli, hanggang sa, wag na nga tayo sa Pilipinas, dun na lang tayo sa West Philippine Sea ng China. Ewan ko lang kung di kayo water cannon doon. Ano po ang sabi ni Representative Pleito? Pleito talaga no? Parang ito ba yung Roman name? P-L-E-Y-T-O. Pleito? Tama po ba ang pronunciation ko? Yung pagkakabigkas ko. Pasensya naman po Representative Salvador Sabi niya sa Tagalog ko, sa Tagalogin ko na lang, yung mga confiscated rice po ay hindi na pwedeng i-rescue ng mga smuggler sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, bribes, mga illegal na yung pagganon ng pera. Ang hirap magtagalog. Ulitin ko sa English. Confiscated smuggled rice can no longer be rescued by bribes. Ayan. By giving them to the people, it has been placed beyond the reach of those who have illegally brought them. Yes, correct. The President's action sent the strong signal that there should be no revolving door for smuggling rice in the Philippines. Yes, but the problem is, Representative Pleito, dapat mahuli rin, makasuhan din, mapanagot sa batas ang mga kasapakat ng mga ito ng mga kababayan natin, whether government officials, government employees, or civilians alike. Yan po yan. Sino ang kasapakat nitong mga to? Bakit sila nakakapag-smuggle? Halimbawa na lang yung sa Subic, yung sinasabi ni SOJ Remulla, di ba na i-vlog natin dyan? Subic, talamak sa smuggling. Kasi yung nahuli nilang 3.6 billion pesos na mga pinagbabawal na gamot. Hindi lang smuggling pala, sabi ni Sec Remulla. Other agricultural products o what other products na pwede mong i-smuggle sa Subic. Yan, talamak sila. Kumbaga, number 1 ang Subic sa smuggling. O yan, sabi ni SOJ, talamak kayo sa smuggling. Subic. Sisihin nyo si SOJ, hindi ako. No? Nakakahiya po. O kung sa SBMA man yan, party po yan ng Olongapo City. Party rin yan ng Bataan. May party po ang Bataan dyan. Kasi may Subic din na bayan doon din, ang laki din ng port nila pero nahuli po yata sa SBMA. O nakakahiya po kayo. Diba? O ayan, tama po ito. Huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon. Sana mahuli yung mga kasapakat ng smuggler na ito. So dyan sa BOC, sa DA, at kung sino-sino pang ahensya ng gobyerno. Di po ba? Kasi mantagal na yan. Kung hindi pa kakamay na bakal, hindi po martial law yung didiktador, nagbigay talaga ng utos ang presidente through Executive Order 39, yung price cap, tapos sinabi niya, hulihin nyo lahat. Tapos may nagsasabing isang luka-luka dito sa LA na smuggler daw yung kanyang bayaw at ang kanyang asawa, gunggong ka pala. Patagal ko nang sinasabi yan. Bakit ko naman pipigilan yung trabaho, yung negosyo ng aking asawa at kanyang kapatid? Di nagkandaloko-loko na kami. Di po ba? Wawalang aming kabuhayan kung totoong smuggler sila. Tangang.
Nasaan ang rational doon? Di po ba? Oh, ito na uminit naman ang ulo ko eh. O, eto po, matatawa naman kayo dito. Kasi po ito, nabasa ko po ito kanina habang ginagalugad ko itong Manila Bulletin. No? Tapos, nung nakaipambansang loyalista naman ako, yung latest vlog niya, kasi nagpa-pop up yan si Kapiel eh. Alam niyo naman, naka-notify all tayo sa mga yan, sa lahat ng sinusubaybayan natin. Si Kapiel na lang kasi, siya lang naman ang nag-shoutout sa akin. Tuwan-tuwa po ako, sinoutout ako ni Kapiel. Oh. Ayun, tinatapik niya po si Luka-Lukang Hitad kasi nagbigay ng komento. Mukhang out of line mga kababayan. Mamaya sasabihin ko na lang sa inyo kasi pinanonood ko yun. Kay Kapiel, bigla ako may narinig. Tanga. Panoorin nyo yun, no? Panoorin nyo kung gaano katanga yung baliw dito na influencer daw siya. Influencer na siya ng dilaw. At marami pong nanonood sa kanya. Alam nyo, mga nanonood lang sa kanya. Yung gusto lang makakuha ng chismis, yung mga unintelligent people. Sabihin ko ng totoo. Kung intelligent kayo, lalayuan nyo yan. Kasi wala namang pruwebe. Pinagsasabi niyan, saka very ano na yan eh. Yung nagiging ad hominem na lang, paninira na lang, di ba? Di sana kung smuggler si Lisa, tsaka yung kapatid niya, kinasuhan na ng BOC. Hindi kakampi nila. Di dapat i-demanda rin ng BOC. They're not doing their mandate, di ba? Walang nga sabi, di ba? Walang mataas o mababa sa kamay ng batas. Kaso ang ginagawa niyo itong Luka-Lukang ito. Gusto niya talagang i-malign, i-disinform. Yan. Anong pinagkaiba mo sa Makabayang Black? Anong pinagkaiba mo sa dilaw? Buti pa ang dilaw may mga PhD. Ikaw, PhD ka ng disinformation. Di ba, Kapiel? Ito po, balita ng Manila Bulletin. Sundan lang natin yung kay Kapiel. 3 vloggers to be charged in court for YouTube interview of fugitive ex-Bucor Chief Bantag. Nasaan na kaya to si ex-Bucor Chief Bantag, ano? Sabi ni SOJ yan. 3 vloggers will be charged in court for the interview on their YouTube channels of fugitive former Bureau of Correction Director General Gerald Bantag. DOJ Secretary Crispin Remulla said during a press briefing on Monday, October 2nd, he will have these bloggers cited in contempt before the courts where Bantag is facing murder charges. Remulla did not identify the bloggers. Binabastos nila ang korte. Ayun po ang sabi ni Remulla. Ang tanong dito, tanong ko lang. Kailan nila na-interview si Bantag? Correct me if I'm wrong, no? Yung mga lawyers po dyan, yung may alam sa batas. Siguro, nakita po ni SOJ Remulla na itong tatlong ito ay ini-interview si Bantag habang may warrant of arrest na siya. Yan. Kailan po ba lumabas yung warrant of arrest? Di po ba? Bakit na-interview nyo pa ito? Bawal po ba yun? Siguro sa tingin po ni SOJ, pwede yun. Contempt in court. He reminded that Bantag is a wanted person. May court order na for his arrest. Yan. Ngayon po ay aming pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Contempt of court. Bantag has been charged, blah blah blah. Ayan na po yun. Yun na po yung kwento. So, 3 vloggers daw po pero hindi pinangalanan ni Sec Remulla. Pero po, doon po sa video ni Maharlika, through Kapiel, Kapiel, pinanood ko talaga yan. Huwag mo kong, no? Kasalanan mo to kasi pinakita mo si Hitad eh. Si Luka-Luka. Doon po sa video ni Luka-Luka, pinangalanan niya yung 3 vloggers. Yung isa yung Bayagbay. Ano may Bayagbay ba yun? Bayagbay? At yung isa yung kinontent nung ating isang kasamahang vlogger, yung taga LA din. ang kulay nung niya, pangalan niya ay brown. Brown ba yun? At yung isa, it rhymes with daldal. Panoorin nyo po, meron po. Ang komento ko lang dyan, no, kay Sec Remulla, siguro may nakita po siya dyan na probable cause. No? Hindi naman po ako lawyer. Lawyer siya eh. Kayo pong mga ibang lawyers dyan, no? Siguro meron po kayong take dito sa sinabi ng ating SOJ, no?
So, yung mga matitignan ng mga lawyer, tama ba yung gagawin ng SOJ? Nakasuhan itong tatlong vloggers na to. Ano bang nakita ng SOJ? Bakit sasabing contempt of court? No? So, for the benefit of us na mga hindi naman pong mga lawyers, o sa Tagalog, abogado, ang contempt of court ay ito po. Contempt of court is a legal concept that refers to any behavior that disrespects or defies the authority, dignity, or power of a court, judge, or legal system. Tandaan nyo, disrespect or defies the authority, dignity, or power of a court, judge, or legal system. It can take various forms such as ignoring a court order, disrupting court proceedings, or refusing to comply with a subpoena. O, ayan po ang sabi dyan, no? Binasa lang po natin through this website, no, yung ating pong ginugel. Contempt of court meaning. O, ayan po. So, hindi po tayo lawyer, hindi ko po ma-expound ito maigi, pero ang sabi lang po dyan is any behavior that disrespects or defies the authority, dignity, power of a court, judge, or legal system. Siguro, with this definition, ayan po yung nakita ni SOJ Rimulya. Mayroon po siguro siyang legal basis dyan. Ngayon, ayan po ay asar na asar po dyan yung inyong favorite na vlogger na si Hitad. Yung luka-luka dyan. Yung disinformation spewer. No? Oh, bakit siya galit na galit? Eh kasi sabi niya, yan daw po ang totoong martial law. Parang martial law na dahil ikokortel daw ang ating freedom. Yung freedom niya lang. Eh ako hindi. Dahil ako law-abiding. Eh siya, disinformation siya eh. Saka hindi naman makokortel ang freedom mo. Sabi mo nga, nandiyan ka sa LA o hindi ka magagalaw. Tapos kung ano-anong pinagsasabi mo. Tapos ang sinabi niya pa mga kababayan na ka-PL, minarkahan ko talaga ito ka-PL. Doon po sa video ni ka-PL na yan, doon po sa 15 minutes, simulan nyo, sa 15 minutes 13 seconds, o ganun. O, so, kaya simulan nyo, 15.10. 15 minutes and 10 seconds. Simulan nyo po doon. Yung sinasabi ni Hitad, na bakit sila kakasuhan ng contempt of court? Bakit? Nasa loob ba sila ng korte? Sa bugso ng damdamin niya, hindi niya na alam yung nasabi niya. Sabi ko, nung narinig ko, anak na, mapapamura ka. Literal na sinabi na contempt of court. Bakit? Nasa loob ba sila ng korte? O sa bagay, yung definition niya, di ba na example, you disrupt the proceedings of the court. Eh wala nga sila. Bakit? Sinabi ba ni SOJ na nasa loob sila ng korte? Eh wala nga. In-interview nga lang. Interview nga eh. Bakit? May interview bang nagaganap sa loob ng korte? Di ba proceedings? Tawang-tawa talaga ako. Muntik ko nang mabato yung cellphone ko. Habang pinapanood ko si Ka-PL. Hindi napansin ni Ka-PL yun eh. Pero kung napansin ni Ka-PL yun, tatawa ng tatawa yan si Ka-PL. Tapos in-explain doon ni Hitad yung meaning ng contempt of court. O siguro na-realize niya, ba't ko nasabi yun? Tapos sinabi niya martial law daw, martial law. Oh, pinagsasabi mong martial law. Ayun daw yung totoong pagkitil sa ating demokrasya. Martial law. Bakit? Nagbigay na ba ng order? Nag-combine na ba ang Kongreso ng Pilipinas? Gaga ka pala eh. No? Gaga talaga ito. Kaya yung mga nanonood dyan, yung mga naniniwala dyan, no, pasensya naman sa mga dada nating kasamaan. Dati rin akong nanonood dyan kay Hitad. Nung, siyempre, pro-admin, di ba? Pero nung alam na nating puro disinformation lang sa galit niya, no? For the views na lang yan. Pag nag-antay ka talaga, kakapitan ka ng dilaw. At yung mga katulad nilang PhD sa kabobohan. Yung mga unintelligent people, sayang po yung mga kasamahan natin dati dyan. Na
Alam ko naman, mga professional, pero nasaan ang professionalism ninyo pagdating dyan sa pagdi-disinform ni Hitad? Di po ba? Tayo na, yun na lang sinabi niya. Bakit nasa loob ba sila ng korte? Contempt of court. Of court. Yung mga lawyer, magagaling mag-analisa yan. Of, di ba? Yung word na of. Yung mga magagaling sa English, ano po ibig sabihin ng of? Contempt of court. Bakit? Nasa loob ba sila ng korte? Panoorin nyo, sinasabi ko, nandun po. Wag yun ang puntahan yung video ni Marley o ni Boljak TV o si Hitad. Puntahan nyo lang po yung video ni Kapiel. Naku, matatawa kayo. Si Kapiel, hindi nahuli yun. Ikala ko natatawa si Kapiel eh. Hindi pa po ako tapos sa kalahati pa lang ako. Sabi ko, ay yari oh. Sabi ko, tanga-tanga tong Hitad na ito. Pasensya naman po, tawa ako ng tawa. Gusto ko lang ilabas yung pagkayamot ko. Kaysa naman magmura ako dito, itawa ko na lang po mga kababayan. Kasi marami sa inyo galit sa akin pag nagmumura ako. Ay, shout out ko rin po sa, pagbigyan nyo na ako. Shout out ko po yung si Papa Cesar. Yung po kapitbahay lang namin dito. Hindi ko alam, nanonood pala siya sa akin. Papa Cesar, shout out kita ha. Yeah, shout out po sa mga kamag-anak niya dyan po sa Pasig City. No? Nanonood pala si Papa Cesar sa akin. Hindi ko alam. O yan po no mga kababayan, no. Matawa na lang kayo. Panoorin nyo na lang po yung video ni Kapiel tungkol dyan sa 3 bloggers na yun. Ay dapat lang kayong kasuhan, mga animal kayo. No? Ako po, yung mga salaula na yan, yung kung sino man yung 3 bloggers na yan, yung walang bayagbay ba yun? Walang bayagbay? At yung isa yung binira ni Miss Brown. At yung si Daldal. Yun po yun, no? Panoorin na lang po. Ito, nandito pa rin sa aking tabo, si Kapiel. Oh. Kapiel, mamaya ka na. O, ito pa. Alis na tayo dyan. Kay Kapiel. Mamaya ko na tuloy yung Kapiel, ha? May isa pa po na kinasuhan ngayon. Nako, ito, tiyak to. May gagamitin na naman to. Ito po, GMA News Online, no? Ex-President Arroyo sued over alleged pa lang naman, Malampaya Fund misuse. Aray ko, wow! Nakaw! Alam na this. Baka merong dalawang bagay na magagamit na naman si Representative Gloria Arroyo. Alam nyo na yan. Ayaw ko na pong dito ipakita. Mamaya magalit sa akin si Gloria. Sabi niya, sino ba tong Tokis ni Pidon nito? Ay, Simply Tokis Vlog. At idemanda ko nga ito. Bakit may pinakita ba ako? Binasa ko lang naman yan, no? 2 individuals representing groups advocating for electricity reform had filed a multiple malversation and graft complaint against former President and now House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. The complaint is stemmed from the alleged misuse of 38 billion worth of public funds of Malampaya Natural Gas Plant in Palawan during her presidency. Ay, ubus. Patay tayo nito. In a 24-page complaint filed before the Office of the Ombudsman dated September 28, Petronilo Ilagan of National Association of Energy Consumers for Reforms Incorporated and Rogelio Reyes of Boses ng Consumer Alliance Incorporated said the Ombudsman should file 96 counts. Naku, ang dami nito. 96 counts of malversation and 96 counts of graft against Arroyo for the whimsical disbursement of the 38 billion Malampaya Fund government revenues of the Camago Malampaya Reservoir Service Contract. The complainant cited a 27 Commission on Audit, o yung COA, report which states that out of the 173.280 billion Malampaya Fund from the service contract, 38.807 billion had been released by May 21, 2012, but was categorized as improper due to non-compliance with existing laws, rules, and regulation. Quote, sabi ng mga complainant, Respondent Gloria Macapagal Arroyo whimsically took the opportunity of the said laws inadequacy and deliberately twisted
deliberately twisted the interpretation itong Section 1 and Section 8 ng Presidential Decree. O ano pa to? Si Pangulong Apo Lakay pa ito. PD number 910. Kasi PD pa to. Presidential Decree ito eh. Sa kanya ito eh. Correct me if I'm wrong. Twisted the interpretation of the said provision to mean that she, as the President, had the discretion to use the Malampaya Fund for whatever purpose she deemed fit, even if the same was not in accord with the purpose why the said law was enacted in the first place. The complainant cited that based on the 2017 COA Special Audit on Malampaya Fund, the 38 billion was unlawfully used on the following non-energy related initiatives. Ito daw po yung pinaggamitan nun. Hindi daw mga energy related. Agricultural and irrigation programs, calamity rehabilitation projects, relocation and housing projects, infrastructure projects, transportation projects, national security rehabilitation and improvement projects, fuel subsidy for public utility drivers. Ayan. Sa tingin nyo ba, ito ba ay mga non-related energy initiatives? Non-related energy, di ba? Sa tingin nila, ito daw po yung mga ilan na programa at proyekto na ginamit ang pera ni Arroyo na hindi mga related sa energy. Ito pa, sabi nila, si Arroyo, took advantage of a provision of PD number 910 couched in general terms to suit her ill desire to utilize the funds contrary to the very purpose and policy of the said law, which no president prior to her has ever done or ever even attempted to do. Not even Ferdinand E. Marcos Sr. himself. He issued the said decree. Tama pala tayo. Si Pangulong Apo Lakay po ang nag-issue ng decree na yan. The complainant also asked Ombudsman Samuel Martires to place Arroyo under preventive suspension to prevent suppression of evidence. Correct naman po. Para walang power play na mangyayari. Alam nyo naman, di ba, nung sabi nila, nung panahon po ni Arroyo bilang presidente dyan, it is marred with graft and corruption. 9 years po siya na Pangulo. Kasi, alam nyo na, yung ginawa nila kay ERAP, na si ERAP, nagsadsad ng BRP Sierra Madre, ayaw ng mga Chekwa, anong ginawa? Ginawa ng disinformation si ERAP, ayun, inimpeach nila. Yung pala, yung inimpeach nilang Pangulo ay meron talagang pagmamahal para sa bayan. At ang pumalit ay 9 years of, sabi nila, marred with graft and corruption. Sabi nila yun. Eto, merong mga dalawang mga grupo na idinimanda siya sa Office of the Ombudsman. Ang laking pera niyan, 38 billion pesos. Saan napunta? Di po ba? Kayo mga kababayan, ilalabas na ba ni Gloria? Alam nyo na, di po ba yung dalawang device na gamit? So, hopefully, hindi ito yung tatagal pa sa kamay ng Ombudsman. Kung maaari, Ombudsman Martires, imbestigahan mo kaagad ito para malaman natin kung guilty or not guilty si Arroyo. Imbestigahan kaagad. If you can do that in 6 months, the best. Di po ba? Para malaman natin ang katotohanan. Kung may katotohanan itong kaso ng dalawang energy group. Kung wala man, edi good luck. Congrats, Arroyo. Kung guilty, good luck din. Himas rehas. Di po ba, kayo po mga kababayan, tatlong kasuhan po ang nangyari sa BOC. Yung tatlong bulagers. Bulagers yung tawag ng iba dyan balak pong kasuhan ni SOJ Rimulya because of contempt of court. Wala sila sa korte. Sabi ni Hitad. At ito nga pong si Arroyo ay sinampahan ng kaso sa Office of Ombudsman ng dalawang grupo. Tingnan nyo, nasa West Philippine Sea yan, sa Palawan. Nakita nyo yung 10-dash line ng China? Halos ikis-kis na nila sa Palawan.
Kasi ang West Philippine Sea, kasi siguro yung parte nila na South China Sea dun sa lugar nila, wala dun yung resources. Nasa atin. Kaya nga po, maraming bansa ang gustong-gustong maging kaibigan tayo kasi they find out that most of this trillion of resources sa ating bansa, whether sa loob or sa labas, ay napakayaman natin sa natural resources. Hindi lang alam gamitin, i-explore, i-utilize ng ating gobyerno. Nakita nyo? Yung malampaya, natural resources yan. Ano pa yung mga nandyan sa Spratlys na gustong kamkamin ng mga Chekwa? Ang ganda ng dagat natin, ay yung Benham Rice, yung sabi nila yung, nalo nyo yung Luzon, di ba? Yung dyan sa sa Region 2, yung nasa Pacific side. Ang dami ring natural resources dyan, kaya nga gusto ng ibang bansa makipag-alyansa sa atin because they wanna use us. Bakit hindi natin gamitin yan? Utilize our resources properly for the benefit of the Filipino people. Hindi lang ng mga oligarko o ng mga banyaga. It's about time we have to be. I-impose na natin, paunlarin natin naman ang Pilipino. Hindi lang yung iilan na 1% o less than 1%, mga kababayan. Tingnan nyo to, malampaya. Ang ganda ng ating karagatan. Tingnan nyo, yung sa Scarborough. Di ba si Manong na naglayag doon? Nung nakapasok sila, anong sabi ng Pangulo? Nakakuha sila ng 164 tons of fish. Doon pa lang yan sa Baho de Masinloc. How about the rest of RC? Kaya nga gustong kamkamin eh. Kasi rich in natural resources. Yan ang tinatawag nating ginto ng karagatan. O baka dyan naman nabaon yung Yamashita Gold. Kaya kinain ng mga isda. Joke lang po, no? Pinapatawa ko lang kayo. Pero ang punto ko po, yung West Philippine Sea is very, very rich. Tingnan nyo na lang yung nahuli nila. Kaya nga binabantayan ng Chekwa. Ayaw nilang paano. Kasi, inagawan kami ng isda. 164 tons? Paano kung nakapangisda pa sila sa kabuuan ng ating West Philippine Sea na hindi hinaharangan ng Chinese? Diba? Baka hindi lang 164 tons, baka nagpalaot pa ulit sila. Pero wag naman ganun. Kung wala kayong cold storage, no? Dapat Pangulong Marcos, yan din ang asikasuhin mo. Kasi sabi niya, kulang tayo ng fish storage. O diba? O, gawan niyo ng paraan yan. Bipar, gawan niyo ng paraan yan. Para kaysa mag-import kayo na mag-import ng isda. Saan? Sa China? Yung sabi ni Recto? O, di po ba mga kababayan? O, kaya yan, yung West Philippine Sea, napakayaman. Bakit di natin magamit yan? Bakit hindi umuunlad yung mga mangingisda, no? Yung mga magsasaka? Ang yaman natin sa natural resources because of these unscrupulous people na kababayan natin na walang ginawang kumain na rin yata ng pera tulad nung nandun sa airport. Ayun lang po, no? Kayo po, naku, baka ano pa masabi natin dito? Baka ma-high blood na naman tayo. Sabi ni Ai Chang, high blood ka na naman, host, sabi. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.